So, yung sa pagiging limited, referred to, hindi, kasi parang sapat siya eh. Nagkakaroon lang kami ng, halimbawa, nagkakaroon kasi ng mga pagbabago, like, yung PhilHealth, nagkakaroon siya ng bagong program, tapos kailangan namin mag-adapt. So, nagkakaroon ng changes sa amin. Pero kung sa mismong HMO lang, sa mismong trabaho ko, wala talaga nagiging, ano yun, may limitasyon, may scope lang ako, hanggang saan lang ako. So, ayun. Yun kaya ko i-provide, syempre. Alam naman, pakialaman ko yung sa PhilHealth, pakialaman ko yung sa, sa ibang department. Ayun. Since wala namang limitations ganun, parang i-skip na muna natin tong question 11 kasi naghahanap ng solutions eh. Okay. So, for the goals and desired solutions, what change or improvements would you like to see in your business or work? Okay. What changes or improvements would you like to see in your business? Ang nakikita ko dito, sana, gusto ko, kung ako masusunod, mas mapabilis yung transactions talaga. So, meron kasi kaming system doon, pero hindi siya na-implement ng maayos. Tapos, since hindi siya na-implement ng maayos, ang ginagawa kasi ng ibang department, talagang nagma-manual process sila. So, manual process sa pagbabayad, manual process sa pagkukuha ng records, manual process sa pag gather ng details. So, para sa akin, kung may EMR lang talaga na magiging fix talaga yung mga employees doon. So, tingin ko yun yung magiging magandang improvement na nakikita ko. Kasi honestly, yung mga namin, yung mga employees kasi namin talaga, mga na sila eh, tenured na sila, matatanda na sila. So, parang hindi rin sila ganun ka gamay sa technology. So, kaya mas pinipili niya na mag-manual. Ayun. So, ano po? Para po sa'yo, ano po yung ideal solution or system look like? Ano, yung itsura ng system para sa'yo na ideal? Yung ideal na solution dun sa system na yon, kung paano siya mapapabilis, ganun ba? Ano po? So, yun nga, EMR nga. So, pagpasok, halimbawa lang, kung may data or flowchart tayo dito, di ba, pagpasok ng patient, anong ginagawa. So, isang search mo lang ng pangalan, lalabas na lahat ng details, lalabas lahat ng history. So, paglabas lahat ng history, kaninong doctor siya magpapakonsult, isa-select mo na lang via, alam mo, i-over mo na lang yung mouse mo, i-click mo na kung sinong doctor. Tapos, ayun, bibigyan ng prescription, bibigyan ng laboratory test. So, nasa isang system lang lahat. Tapos lahat ng ini-input doon sa system na yun, nagre-reflect din yun. So, nakikita namin bilang HM officers kung saan kami, ano yung papa-approve namin. Tapos, para namin ipapaalam sa patient. Yun, ganun. Tingin ko mas mas less time consuming yun. Mas efficient way yun para mas mabilis talaga. Kasi sa amin talagang kahit konti ang pasyente, naghihintay sila ng matagal. Kasi yun nga, dahil matagal talaga yun, kasi may pila, and yun nga, may pila, ayun lang, may pila. Do you have any priorities like saving time, reducing errors, making tasks easier, or helping people more effectively? Sa part naman ng trabaho ko, helping people more effectively. Saving time, reducing errors. Naglag ako. Wait lang. Lahat ba to? Ang dami yan, 20. Ay, Hindi, ito na, wait parang lang. Ano yung priority? Ano yung priorities ko? Siyempre, yung number one dyan is yung, siyempre, talaga mapabilis yung trabaho mo. Gawin mo agad kung hanggat maaari, gawin mo siya agad. Para hindi naghihintay ng matagal yung pasyente. Kasi yung pasyente yan may nararamdaman yan. So talagang kailangan mo siyang i-prioritize.
So, reducing errors. So, ganito na lang. Siguro kung ano ako, kung baguhan ako, ang gagawin ko ganito. So, given na dyan kasi yung pagtulong mo sa kapwa mo, sa pasyente. So, ang gagawin mo, kung para ma-reduce yung errors na kailangan mo, gagawin mo lahat ng information, tapos, tanongin mo na lahat. Tanongin mo na lahat ng history, anong chief complaint, kung referral, nasan yung referral, parang ganun. So, mas mas effective way yun para mas mabilis lang yung trabaho. Kasi yung pabalik-balik ka, panay ka tanong, or ganun. Noted po. So, skip na muna ito natin would you measure whether a solution is successful. So, hanap po tayo ng mas effective na questions dito. What resources, budget times tools. Parang na-answer na po kasi yung ibang questions dito sa Ito po, sa number 18, are there any restrictions I should know about? Like privacy, ethical rules, or institutional requirements? Oo, meron yan, syempre. Number 1, yung sa privacy, is either data privacy yan ng patient. So, sa data privacy between the patient, ikaw bilang officer, alam mo kung ano yung data ng pasyente, which is dapat hindi yung nakakalabas. So, number 2, yung ethical rules. Ano ba yan? It's either, hindi ko na ethical rules eh. It's morals yan eh. So, dapat talaga meron ka yan kapag nasa trabaho ka. Tapos, syempre, yung, halimbawa, may patient ka na dumating. Tapos, nakita mo yung request niya. Na nakalagay doon, STD. Yung mga sexual transmitted diseases, mga ganyan. So, ikaw bilang tao na may morals ka, di ba? Ethics ba? Hindi mo sasabihin yun kasi ibang patients like tatanungin, ay ibang nurses na minsan nakakausap ko, nagsisigawan sila like, ma'am, ano pong diagnosis ni ganito? Siyempre yung ibang tao, kapag makakarinig sila ng gano'n, magiging conscious na sila sa sarili nila, mahihiya sila kasi, ay, may ganito siya, ay, may ganito. So, bilang isang medical staff, or, ayun nga, dapat, responsible ka rin sa mga salitang binibitiwan mo, lalo na sa mga pasyente, kasi nga, parang sakit nila yan, dapat hindi nila ma-feel na mahihiya sila sa loob ng ospital. So, ayun. Balik muna po tayo sa 70. So, who would use the solution most often? Ikaw, you, employees, or clients? Who would use the solution most often? Employees or clients? Usually, employees talaga. Kasi yung mga patients namin, ang clients din yan eh. Hindi naman sila lalapit sa amin kung hindi nila kami kailangan. So, minsan, may mga times na yung patient, halimbawa, may LOE na sila, letter of approval or authorization na sila, sabihin, approve na yung request nila. So, may mga ganun. Bakit nila ginagawa yun? Kasi para mas mabilis yung proseso. So, yun lang. Pero, mas lamang na kami talaga yung gumagawa ng solusyon. May katanungan sa coverage, may katanungan sa mga benefits, sa iba pang sa mga limitations, mga ganun. Kami talaga nakakapag-solve nun para sa kanila. Question 19 naman po tayo. So, do you have any concerns about using technology like the cost, complexity, and privacy? Oo, meron yan, syempre. So, may concern tayo dyan sa technology kasi number 1, cost. Pag costing, malaki talaga yan. Hindi lang, halimbawa, sa website. Malaking babayad mo dyan, magpapa-domain ka lang ng website, mahal na eh. Diba? Tapos, syempre, papa-maintenance mo pa yan. Tapos sigurado, may bayad